Boss Al Francis Chua babalasain ng Ginebra pag natalo sa Meralco Bulls. At Barangay Ginebra, buwis buhay ang performance mamaya kontra Meralco Bulls. Siguradong malaking pagbabago ang magaganap sa SMC Corporation dahil nagbabala na si Boss Al Francis Chua na kapag nalaglag ang Barangay Ginebra ay magkakaroon na malaking balasahan sa Ginebra San Miguel, San Miguel Beer at Magnolia Hotshot. Dahil sa hindi maganda ang performance ng tatlong teams ng San Miguel Corporation ay siguradong expected na talagang matatanggal ang mga superstar ng magkabilang team at ititrade na sa ibang team para makakuha ng mga fresh at young players. Siyempre, babawi ang San Miguel Corporation na hindi nila papayagan na lagi na lang silang lalaglag. Namamayagpag ngayon ang Pangilinan franchise. Talagang hindi papayagan ng San Miguel Corporation na mauusan sila ng Pangilinan franchise. Kaya gagawin nila lahat para mapalakas at mapatibay ang mga teams ng Barangay Ginebra, San Miguel at Magnolia Hotshots. Sigurado next conference at talagang malaking pagbabago magaganap at siguradong babawi ang San Miguel Corporation. At dito pa tayo sa isa pa nating balita, Barangay Ginebra, buwis buhay ang performance mamaya kontra Meralco Bulls. Noong nakaraang Game 2 ng Best of 3 series ng Barangay Ginebra at Meralco Bulls, ay talagang na-outplayed ng Meralco Bulls ng Barangay Ginebra. Hindi nakaporma ang mga local players ng Barangay Ginebra. Halos si Justin Brownlee lang ang kumakalabaw at gumagawa ng puntos sa Barangay Ginebra. Napakalaki ang judgment ang gagawin ni Coach Tim Cone. Kailangan niyang i-involve yung mga key player niya, yung mga best player niya. Lalo na sa manang laro ng mga players niya. Hindi man lang nakasuporta kay Justin Brownlee. At napakaluwag ng kanilang depensa. Yan ang nagpatalo sa Barangay Ginebra. Yung maluwag na depensa nila at saka yung mga turnover. Kung ang diskarte ng Meralco Bulls ay physical na laro, ay sasabayan ng Barangay Ginebra yan. Kung gusto nila ay physikalan, magiging physical din ang Barangay Ginebra. Kaya expectin natin yan talaga mamaya na bugbogan na mangyayari dyan. Dapat mabigyan ng disciplinary action ng PBA si Cliff Hodge. Laban nila ng Game 2 ay talagang halos mambisikal na si Cliff Hodge. Halos siniko na si Troy Rosario. Hindi rin tinawagan ng foul. Kaya yan na dapat tingnan ng mga referee at saka ng PBA. Yung pagiging physical ni Cliff Hodge, dapat yan bigyan ng disciplinary action yan para hindi tularan ng ibang mga player. Dapat maging patas ang laban. Laro kung laro lang, hindi ganyan sakitan. Hindi napapayagan ng Barangay Ginebra na talunin pa ulit sila ng Meralco Bulls. Dahil kayaya ng Barangay Ginebra kapag natalo sila sa Meralco Bulls. Bagamat nung mga nakaraang laban ng Meralco Bulls at Barangay Ginebra ay hindi manalo ang Meralco Bulls. Pero sa pagkakataong ito, ay 50-50 ang chances ng Barangay Ginebra. Dahil sa hindi maganda performance nila ng nakaraang laban nila, ay nasa Meralco Bulls ang momentum. Missing in action si Stephen Holt at Maverick Ann Missy. Yan ang kailangan ng Barangay Ginebra ngayon. Yung dalawang player na yan na makapag-contribute sila sa mga depensa at saka sa opensa. Kailangan ng suporta ni Justin Brownlee at talaga yung buwis buhay ni Scott Thompson. Yan ang kailangan ngayon ng Barangay Ginebra para mabuhay ang never say die spirit ng Barangay Ginebra. Kaya good luck sa magkabilang team, good luck sa Meralco Bulls at good luck sa Barangay Ginebra. Siyempre po, paki-like and subscribe naman po ang aking YouTube channel, Ron Datoda.